the forests of Pandora hold many dangers. But the most dangerous thing about Pandora is that you may grow to love her too much. I see now. I can't save my family by running. This is our home. This is our fortress. We are sea people now. This is our home. This is where we make our stand. Let's get it done. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang sci-fi action film na tinatawag na Avatar: The Way of Water. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Alfred Leza, Carl Matthew Ramos, Carlo Gamarang, Jinjoy Dumalag, John Angelo Sese, Prince Al Ramos, Marjon Barbasa, Rolio Cuarteros, Ember Padonio from Negros Occidental, at Fercabels from Iloilo City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang pelikula sa pagkukwento ni Jake Sully tungkol sa tahimik at simpleng buhay nila ng kanyang pamilya sa Pandora bilang pinuno ng kanilang lahi. Binanggit niya na mayroon silang 5 anak ni Neytiri, 2 lalaki na sina Net-Am at Lua, isang batang babae na si Top, ang kanilang ampon na si Kiri, at isang batang tao na si Spider. Ipinapaliwanag ni Jake na si Kiri ay anak ng kanyang matalik na kaibigang si Grace, na namatay habang tumutulong sa mga na lumaban sa mga tao. Si Spider naman ay naiwan sa Pandora nang bumalik ang lahat ng tao sa Earth matapos silang matalo sa labanan. Ayon kay Jake, sabay-sabay naglalaro at nagkakalingaan ang mga bata. Kahit na magkakaiba sila ng itsura at laki ng katawan, itinuturing nila ang isa't isa bilang isang tunay na pamilya. Pero si Neytiri ay hindi boto kay Spider, dahil anak pala ito ni Colonel Miles Courage, ang malupit na taong muntik nang pumatay sa mga Na'vi noon. Naiwan si Spider sa Pandora dahil masyado pa siyang bata para isama pabalik sa Earth. Sa kabila nito, may espesyal na koneksyon si Kiri kay Spider at malapit talaga siya rito. Dahil dito, pakiramdam ni Spider ay isa rin siyang Na'vi, lalo na't dito na siya lumaki. Isang gabi, habang nag-uusap sina Neytiri at Jake, may nakita silang mga makinang nasasakyang pangkalawakan sa langit. Biglang lumapit ang mga ito at nagsimulang man-ira ng paligid. Sinunog ng mga dayuhan ang tirahan ng Omatic Aya, dahilan ng matinding pagkasira at pagkamatay ng maraming hayop. Mula sa mga sasakyan, lumabas ang grupo ng mga sundalong may kasamang makinaryang pangdigma at tuluyang winasak ang natitira pang bahagi ng lugar. Habang pinagmamasdan ito nina Jake at Neytiri mula sa malayo, laking gulat nila nang malamang ito ay mga tauhan ng RDA, mga tao galing Earth na bumalik upang sakupin ang Pandora at magtayo ng bagong pangunahing base. Naglipat ang eksena sa isang laboratorio ng tao, kung saan matagumpay na nakagawa ang mga siyentipiko ng isang Na'vi na kopya ng kernel. Pinakain ito ng mga alaala at impormasyon bago siya namatay. Dahil dito, alam ng bagong kernel ang lahat, maliban na lang sa kung sino ang pumatay sa kanya at kung paano siya namatay. Kasama niya, ginawan din ng mga kopya ang iba pang mga sundalong napatay sa nakaraang labanan sa Pandora. Ngayon, determinado ang kernel at ang kanyang grupo na sirain ang Omatic Aya, lalo na si Jake. Samantala
Samantala, bilang pagtatanggol sa kanilang teritoryo, pinamunuan ni Jake ang isang hukbo ng mga Na'vi upang atakihin ang supply train ng RDA. Tagumpay nilang nakalusot at nakuha ang mga bala at pagkain. Pero sa gitna ng operasyon, hindi sumunod si Luwak sa utos ng ama at nasugatan siya. Dahil dito, pinagalitan siya ni Jake at sinabihang matuto at maging disiplinado. Sa kabilang banda, nakipagkita ang Colonel sa kanyang superior na si General Ardmore, na nagsabi sa kanya tungkol sa mga kasamang lumilipad ng mga Na'vi na tinatawag na scouts. Sila raw ang dahilan ng pagkaantala ng mga helikoptero ng RDA. Dahil dito, gumawa ng plano si Courage para pasukin ang gubat kung saan naganap ang kanilang huling labanan upang makakuha ng impormasyon. Dumating siya sa gubat kasama ang kanyang mga kasamahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglalaro rin sa lugar na iyon ang mga anak ni Jake. Habang nag-iikot si Colonel sa lugar ng nakaraang labanan, nakita niya ang dati niyang robotic suit at naroon pa rin ang kanyang mga labi sa loob nito. Lahat ng ito ay nasaksihan ni Lou, kaya agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang ama gamit ang voice transmitter sa leeg. Narinig ito ni Jake at agad niyang inutusan si Luwak na lumayo at umalis ng tahimik. Kasabay nito, agad din silang lumipad ni Neytiri papunta sa gubat upang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Sa kasamaang palad, habang tumatakas sina Luwak at ang kanyang mga kapatid, nahuli sila ng mga tao. Tinitigan ng Colonel ang mga daliri ng mga bata at doon niya nalaman na sila ay mga anak ng kanyang pinakamatinding kaaway. Bigla namang dumating sina Neytiri at Jake at inatake ang mga sundalo. Naitakas nila ang karamihan sa kanilang mga anak maliban kay Spider. Sa kasamaang palad, nadakip siya ng mga masasamang tao. Sa Omatic Aya, kinausap ni Jake ang kanyang asawa at iminungkahi na lisanin na nila ang lugar at pumunta sa silangang baybayin. Nag-aalala siya na baka isiwalat ni Spider ang kanilang kinaroroonan sa Colonel at sa mga tauhan nito. Sinabi rin ni Jake na habang siya ay nananatili sa piling ng tribo, patuloy silang aatakihin ng mga tao dahil siya ang pumatay kay Colonel Courage noon. Bagamat ayaw umalis ni Neytiri sa kanilang magandang tahanan, alam niyang may punto si Jake, kaya pumayag siyang sumama sa asawa at lumikas. Samantala, ginamitan ng kalupitan si Spider ni General Ardmore. Ipinuwesto siya sa isang paycut na makinang nagpapahilo, sa pag-asang makakakuha sila ng impormasyon mula sa bata. Ngunit nabigo sila, masyadong tapat si Spider sa kanyang mga magulang na Na'vi at hindi siya nagpapakilos. Hindi kinaya ng Colonel na makita ang anak niya sa ganoong kalagayan kaya agad niyang pinahinto ang makina. Nilapitan niya si General at sinabing siya na ang baalang kumausap kay Spider sa sarili niyang paraan. Makaraan nito, kinausap niya ang bata sa isang hiwalay na silid at sinabing hindi siya masamang tao. Sinabi rin niyang gusto niya itong isama pa uwi sa Earth. Dahil dito, lumambat ang puso ni Spider at pumayag na sabihin ang ilang impormasyon na kailangan ng kanyang ama. Sa sumunod na eksena, iniwan ni na Jake at ng kanyang pamilya ang kanilang tahanan at lumipad gamit ang kanilang scout. Pagkalipas ng ilang araw ng paglalakbay, dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Metkayina, tirahan ng isa pang tribong Na'vi. Sa kanilang pagdating, pinuna agad ng mga Metkayina ang kanilang hitsura. Mapatla ang mga balat ng mga naninirahan dito at sanay silang mamuhay sa tubig. Hindi nagtagal, dumating ang pinuno ng tribo na si Tonawari, kasama ang kanyang asawa. Duda siya sa mga intensyon ni na Jake at sinabi niyang hindi akma ang mga ito sa pamumuhay sa tubig. Pero sa kagustuhang mailigtas ang pamilya, nangakong mag-a-adjust si Jake at gagawin nila ang lahat para makibagay. Dahil dito, pumayag si Tonawari na patuloyin sila at binigyan ng masisilungan. Inutusan rin niya ang kanyang mga anak na turuan ang mga anak ni Jake na lumangoy at gumamit ng mga hayop sa ilalim ng dagat. Tinupad ito ng mga anak ni Tonawari. Dinala nila ang mga bagong kaibigan sa karagatan at sinimulang turuan sa mga pangunahing kaalaman sa tubig. Sa gitna ng pagtuturo, sinubukan ni Luwak na kumonekta sa isang nilalang sa dagat pero nawalan siya ng kontrol at nahulog sa tubig. Pinagtawanan siya ng mga anak ni Tonawari. Habang nangyayari ito, si Kiri naman ay makikitang nasa ilalim ng dagat at malalim na nagme-meditate. Nakakagulat dahil tila natural siya sa tubig, kaya pa niyang kontrolin ang ilang mga nilalang sa dagat. Kinabukasan, habang nagme-meditate pa rin si Kiri sa ilalim ng tubig, lumapit sa kanya si Aunang, ang anak ni Tonawari, kasama ang kanyang mga kaibigan. Tinukso nila si Kiri at tinawag na freak. Dahil dito, dumating si Luwak at sinapak si Aunang. Nang malaman ni Jake ang nangyari, galit siyang inutusan si Luwak na humingi ng tawad kay Aunang dahil anak ito ng pinuno ng tribo. Bagamat ayaw niya, sumunod si Luwak at nagsorry. Pinatawad siya ni Aunang sa harap ng iba pero sa loob-loob niya, galit pa rin siya. Kaya't upang turuan ng leksyon si Luwak, niyaya niya itong mag-swimming sa isang lugar kung saan may panganib nang hindi sinasabi ang totoo. Habang nangangisda si Luwak, biglang sumugod ang isang dambuhalang
isang mandaragit sa tubig. Natakot siya at naghanap ng tulong pero walang makitang kahit sino. Biglang lumitaw ang isang napakalaking nilalang na si Payokan at iniligtas siya. Ginamit ni Payokan ang kanyang malawak na ulo upang patayin ang mandaragit. Doon natin nalaman na si Payokan ay isang Tulkun, isang mapayapa at matalinong nilalang. Maraming Tulkun sa karagatan at itinuturing silang espiritual na pamilya ng mga Metkayina. Si Payokan ang pinakamalaki at pinakamatapang sa kanila. Pagkatapos ng laban, dinala ni Payokan si Luwak pabalik sa ibabaw ng tubig at tinulungan pa itong alisin ang mga pana na nakabaon sa katawan nito. Doon nagsimula ang magandang pagkakaibigan nila at naging matalik silang magkaibigan. Pagkatapos, nang makarating sa lupa si Luwak, ipinatawag siya ni Tonawari. Nalaman na kasi ng pinuno ang nangyari at nais niyang si Aunong ay humingi ng tawad. Ngunit sa halip, si Luwak na mismo ang yumako ng kasalanan. Sinabi niyang walang kinalaman si Aunong sa insidente. Dahil dito, napagtanto ni Aunong na hindi pala masama ang mga bagong dating na Na'vi. Makalipas ang ilang sandali, nagkwento si Luwak sa kanyang kapatid at mga kaibigan kung paano siya iniligtas ni Payokan. Ngunit laking gulat niya nang walang naniwala sa kanya. Sa halip, sinabi nilang si Payokan ay isang mamamatay at itinakwil siya ng ibang Tulkun. Samantala, patuloy ang pagbibigay ni Spider ng impormasyon sa Colonel. Dinala pa niya ito sa lumulutang na mga bundok ng Hallelujah upang makapili ng sarili nitong Skull. Noong una ay hirap ang Colonel pero kinalaunan ay natutunan din niyang sakyan ito. Kalaunan, nakatanggap siya ng balita tungkol sa kinaroroonan ni Jake kaya agad siyang tumungo sa Metkayina Reef kasama ang kanyang hukbo. Pagdating doon, hinarap niya ang ilang water Na'vi at tinanong kung kilala nila si Jake. Nang magsabing, hindi, ang mga ito, pinatay ng mga sundalo ang isa sa kanila at sinunog pa ang kanilang mga tahanan. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin bumigay ang mga Metkayina. Wala nang ibang opsyon ang Colonel, kaya't iniutos niya ang Plan B, patayin ang maraming Tulkun upang mapilitang lumabas si Jake. Bukod dito, may isa pang dahilan, ang likido mula sa utak ng Tulkun ay kayamanang pinag-aagawan sa Earth sapagkat kayang pahabain ang buhay. 1 litro lang ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Makalipas ang ilang araw, sinimulan ng mga mangangaso ang pamamaril sa mga Tulkun. Pinusukan nila ng mga trapper ang mga nilalang sa dagat, pinatulog ang mga ito, at pagkatapos ay pinaslang. Sa isang napakasakit na tagpo, pinatay ang isang inang Tulkun sa harap ng kanyang anak, naiwan itong tahimik at tulala sa tabi ng bangkay ng ina. Nang mabalitaan ito ng Metkayina, galit na galit silang lahat at nais nilang gumanti. Ngunit pinakalma sila ni Jake at sinabing kailangang sabihan muna ang mga Tulkun tungkol sa mga tracker upang maiwasan ang susunod na pag-atake. Nang marinig ito, agad umalis si Luwak upang babalaan si Payokan. Sumama rin sina Aunong at ilang mga lokal. Sa kalaunan, nakarating sila kay Payokan at naghanda na upang tanggalin ang tracker sa katawan nito. Ngunit biglang dumating ang whale ship ng Colonel at ng kanyang mga mangangaso. Agad ikinonekta ni Luwak ang sarili sa ama niya gamit ang kanilang komunikasyon at inihayag ang sitwasyon. Sa oras ding iyon, matagumpay nilang natanggal ang tracker kay Payokan at nagtago sila sa ilalim ng tubig habang hinahanap sila ng mga sundalo. Samantala, kinausap ni Jake si Tonawari at sinabing nawawala ang kanilang mga anak. Nabahala ang pinuno at agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na maghanda para sa digmaan. Pati sina Jake at Neytiri ay kinuha na rin ang kanilang mga sandata. Sa kabilang banda, iniutos naman ng Colonel sa kanyang hukbo na simulan ang pag-atake sa mga Tulkun at hanapin ang mga anak ni Jake. Maya-maya, natagpuan nila sina Kiri at Tok at agad silang ikinulong sa isang lambat. Pinilit ni Luwak na sirain ang lambat ngunit nahila siya papunta sa whale ship. Doon, dumating ang Colonel at pinasasan sila sa gilid ng barko. Kinuha ng Colonel ang transmitter ni Luwak at ginamit ito upang pilitin si Jake na sumuko para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Dahil wala nang ibang opsyon, sumang-ayon si Jake. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Payokan ang kaibigang si Luwak na nakakadena sa barko. Sa matinding galit at malasakit, bigla siyang sumampo sa deck at ginamit ang kanyang dambuhalang mga palikpik upang salantain ang barko. Nagbagsakan ang mga sundalo at halos mabiyak ang sasakyang pandagat. Sinamantala ng Metkayina at ni Jake ang pagkakataon upang magsagawa ng sabayang pag-atake. Habang nangyayari ito, sinira ni Spider ang control panel ng whale ship dahilan para bumangga ito sa mga bato at pasukin ng tubig. Sunod na sumampo agad sa barko sina Jake at ang kanyang panganay na anak na si Net-AM upang iligtas sina Luwak at Tok.
at Kiri. Pinayuhan nila ang mga bata na tumakas na pabalik sa ligtas na lugar, ngunit tumanggi si Lou at sa halip nagpas siyang iligtas ang kanyang ampon na kapatid na si Spider. Sumama sa kanya si NetAM at matapos ang mabilis na paghahanap, natagpuan nila si Spider. Habang papatakas na sila palabas ng barko, napansin sila ng Colonel at agad na nagpaputok. Sa kasamaang palad, tinamaan si NetAM at malubhang nasugatan. Dali-daling dinala siya ni Luwak at Spider sa pampang upang ipagamot sa kanilang ina. Ngunit dahil sa sobrang pagdurugo, binawian siya ng buhay. Sa matinding sakit, napasigaw at napaiyak si Neytiri habang yakap ang bangkay ng kanyang anak. Samantala, muling nabihag ng Colonel sina Kiri at Top gamit ang kanyang scout. Nakipag-ugnayan siya kay Jake at ipinahayag na hawak niya ang dalawang anak nito. Bagaman wasak na ang puso ni Neytiri, pinilit siyang pakalmayan ni Jake at sinabihang kailangan nilang iligtas ang mga bata. Sa galit at lungkot, sumang-ayon si Neytiri, tumawag ng scout, at kinuha ang kanyang pan at mga palaso. Agad na sumugod si Jake sa barko at pinasabog ito, pinatay ang karamihan sa mga tauhan ng Colonel. Si Neytiri naman ay walang awang bumaril ng palaso sa mga natitirang sundalo. Habang nagpapatuloy ang kaguluhan, natagpuan ni Jake si Tok at agad siyang pinalaya. Ngunit biglang sumulpot ang Colonel, hawak si Kiri at tinutukan ng kutsilyo. Tinakot ng Colonel si Jake na itapon ang kanyang sandata, at sa takot para sa anak, sinunod ito ni Jake. Ngunit bigla namang nahuli ni Neytiri si Spider at tinutukan din ito ng kutsilyo. Unay nagkunwaring wala siyang pakialam si Colonel, ngunit nang bahagyang sugatan ni Neytiri ang dibdib ni Spider, nag-alala siya at binitiwan si Kiri. Nang makaligtas, nagtangkang tumakas ang pamilya ni Jake, ngunit binigyang babala sila ng Colonel, babalik siya at pupuksain silang lahat. Bumalik si Jake sa barko at hinarap sa isang brutal at mano-manong laban ang kanyang mortal na kaaway. Kapwa sugatan at ubos na ang lakas nila, ngunit sa huli, nanag si Jake. Naz-akal niya ang Colonel hanggang sa mawalan ito ng malay at iniwan itong nalunod sa ilalim ng tubig. Pero si Jake man ay muntik ng malunod, salamat kay Luwak na agad siyang sinagip at iniahon sa ibabaw ng tubig. Dinala ng matapat na si Payakan ang buong pamilya pabalik sa Pampang. Sa kabilang banda, nailigtas din ni Spider ang kanyang ama sa pagkakalunod. Ngunit nang imbitahan siya nitong sumama, mariin siyang tumanggi, mas pinili niyang bumalik sa kanyang tunay na pamilya. Sa huling eksena, inilibing ng buong pamilya ni Jake at ng tribong Metkayina si NetAM sa ilalim ng dagat. Inilibing siya sa piling ng mga kumikislap na ilaw sa kailaliman, na waring niyayakap siya bilang isa sa kanila. Nagtapos ang kwento sa malungkot ngunit mapayapang paggunita ni Jake sa mga alaala ng kanyang panganay na anak, tanggap na niyang nasa piling na ito ng mga Diyos. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.